Kung minsan po kung tayo may mga tinatamasang maraming bagay, ay hindi na natin napapansin ang mga nawawala. Kung minsan kung maraming tao, madali na nating malimot kung sino yung absent. Having some things can blind us to what we do not have or to what we have lost. What could possibly be missing in our lives? What could we be missing by losing important things? Ang ating pong pag-aaral ngayon, hinango sa isang parable ng Panginoong Jesus, ang ating pamagat, Find That Lost Coin. Dear God, thank you for the freedom to worship you, with you and with each other. Lord, you promise that when 2 or 3 are there, gathered in your name, you are in the midst of them. So we claim that promise, and we know you're here with us. Continue to cleanse us, O Lord. Forgive us our sins. Make us worthy to come into your holy presence by washing us with the blood of Jesus. We commit this time to you that you may be preeminent, O Lord, that you may be above all, that your voice may be music to our ears, light to our eyes, and that your voice, O God, will be the food of our spirit. Speak powerfully. Use your servant as your instrument. But you alone, O God, are the speaker that we seek. May your wisdom, O Lord, flow into our lives. Give us eyes that see and ears that hear. We commit this time to you, Father, and may you also allow us, empower us to have peace, so that as we are silent, as we are peaceful, we can hear you speak to us. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, itinatakwil, itinataboy at aming binibigo ang anumang presensya ng masasamang tao at masasamang espiritu. Kami pupunta, Panginoon, sa silong ng iyong pag-ibig. Sumisilong kami sa iyong kandili. Nawa ang iyong proteksyon ay mapa sa amin, ganon din sa aming mga mahal sa buhay at sa aming mga tahanan. Mangusap kayong may kapangyarihan sa isang simpleng paraan at bigyan niyo kami ng pangunawa. Move among your people, accomplish your purpose, do your will, O Father. We seek you in the name of your Son, Jesus our Lord. Amen. Ano po ba ang kaugnayan nitong symbol na ito, nitong coin na ito sa ating buhay? Luke 15, verses 8 to 10, the Lord speaking, Or suppose a woman has 10 silver coins and loses one. Does she not light a lamp, sweep the house, and search carefully until she finds it? And when she finds it, she calls her friends and neighbors together and says, Rejoice with me, I have found my lost coin. In the same way, I tell you, there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents. And may the Lord give us wisdom to understand His powerful and holy words. Ano po ba ang background na pinagkunan ng binasa natin? Sa Luke 15, 1-2, Now the tax collectors and sinners were all gathering around to hear him. But the Pharisees and the teachers of the law muttered, This man welcomes sinners and eats with them. Ang Panginoong Hesus po, very unconventional teacher. Hindi siya katulad ng iba, kakaiba. Yung ibang mga teachers ay hindi po nakikisalamuha sa mga kilalang makasalanan. Bagamat lahat ay makasalanan, meron lang na kilalang makasalanan. Yung iba ay magaling lang magtago. Ang lahat naman ay may mga batik at karumihan. Yung iba lang nga ay mas hantad kesa sa iba. At yung hindi mga masyadong bilad, palibas at hindi sila halata ng ibang tao, ay nagkukunwa silang mas banal kesa doon sa mga halatang-halata ang kasalanan. At ganito, itong mga religious leaders na ito, sabi nila, baka kaiba ang Jesus na ito, nakikisalamuha sa mga makasalanan. Di tulad namin, nagtuturo lang kami sa mga karapat dapat at nakikihalubilo sa mga kapwa namin malilinis. Yun ang kanilang paratang, ang reklamo at bintang nila sa Panginoong Jesus, nakikisalamuha daw sa mga marurumi. At sa sumunod na mga verses niyan, sa Luke 15, 3-7, ay nagkwento naman ng Panginoon ng isang parable tungkol sa, kung meron ka daw 100 tupa at nawala yung isa, hindi ba't iiwan mo yung 99? Lulusungin mo anumang mga lambak, anumang mga libis, para hanapin ang nawawala na kaisa-isang tupa, at kung makita mo, ipapasanin mo ito tipagdiriwang. Kaya sabi niya, ganun din. Ang katulad ng babae na mayroong 10 mahahalagang mga coins. Hindi siguro dapat nating tawaging barya, no? Kundi mga bagol, coins.
na lalo na nung araw ay gawa sa ginto o kaya ay sa pilak. So a woman has 10 silver coins, probably dowries or wedding gifts. Bihira naman nagkakaroon ng 10 coins sa mga kababaihan nung araw kung di pa ikakasal at may regalo sa kanya. Kaya napakahalaga nito sapagkat kung iwan siya ng kanyang asawa, ay meron siyang mapupuhunan man lang, meron siyang kaunting panawid gutom, meron siyang nasa sandalan na kaunting kayamanan. Kaya daw itong babaeng ito, bukod sa economic value ng coin, ay meron pa siyempreng sentimental value. At kung nawala daw ang isa sa 10 niyang barya, karamihan yung mga barya na yun ay nakasabit sa noo ng babae, dekorasyon sa kanyang araw ng kasal, kaya bilang na bilang niya't mahalaga. At ang itinanong ng Panginoon, hindi kaya niya babaligtarin ang bahay? Will she not turn the house upside down and inside out and do everything to find the lost coin? 9 coins will not be enough to make her happy. The one missing coin will be a gaping hole. It will be a great omission. At ang tanong pa ng Panginoon, hindi kaya ipagdiriwang niya kung nakita niya at natagpuan ang nawawala niyang mahalagang coin. And the Lord paralleled the parable with the importance of one lost soul. Sabi yan, ganyan-ganyan ang halaga ng kahit isa man lang kaluluwang nawawala. Iniinda ng Panginoon, ipinagdadalamhati ng kalangitan, bagamat sasabihin mo, pagkarami-rami na po natin, libo-libo tayo kung nag-worship. Pero iniinda pa rin ng langit yung absent, yung wala. Ganyan-ganyan daw. Kahit marami kang barya, hahanapin mo yung isa. Kahit marami kang tupa, hahanapin mo yung isa. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos sa tao. At hindi nga ba pinatunayan ng Panginoon nung siya ay namatay para sa atin? Na napakahalaga ng isang nawawalang kaluluwa. So the lost coin is a symbol of a lost soul. Kaya ko po kayo binigyan ng ganito, naway itago nyo at lagi nyong maalala pag inyong nakikita-kita, sinong kapamilya ko ang wala pa sa Panginoon, sinong kamag-anak ko, sinong kaibigan ko, sinong kakilala ko ang wala pa sa Panginoon. Kahit marami na tayo, marami pa ring wala at iniinda yon ng kalangitan. A lost coin is a lost soul created by and who belonged to God but was lost because of sin. Nilikha ng Diyos ang tao para makasama niya, maka-fellowship niya, pero ang tao ay pumili na magkasala kung kaya hindi na sila pwedeng magsama dahil ang Diyos ay malinis at hindi pwedeng makisalamuha sa marumi. Kaya nawala ang pagkakaisa ng Diyos at tao. But God misses one, each, and every soul. Anong sabi sa 2 Peter 3:9? The Lord is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Yan daw ang kagustuhan ng Panginoon. Kaya ibang nagsasabi, predetermined na yan, kung sinong masisave, kung sinong hindi. Abay, nakikipagbiruan ba sa atin ng Diyos? Ang sabi sa 2 Peter 3:9, ayaw ng Diyos na ni isa man ay mapahamak, kundi ang kanyang kagustuhan, ang lahat ay makakilala at magkaroon ng kaligtasan. Dumating sa punto ng pagsisisi. And if this is the stand of the Lord, so should the church, so should the Christians miss lost souls. Ipinagdiriwang natin, ang dami ng mga kapatirang nakikita nating sumasamba, subalit ipinagluluksa din natin ang dapat sana'y naroon, subalit wala pa. God did and God does everything possible to find and to save every willing soul. John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Mahal na mahal ang Diyos ang tao na pati ang kanyang bugtong na anak ay kanyang isinakripisyo upang sa ganon makipagpalit sa ating lugar, magbayad sa ating kasalanan, at nang tayo ay maligtas. John 1:12, yet to all who received Him, referring to Jesus Christ, to those who believed in His name, He gave the right to become children of God. So God did and does everything to save people. So should the church. So should Christians. Kung tayo mga Kristiyano, ang mahalaga kay Kristo ay mahalaga sa atin, at ang di niya pinahahalagahan ay di rin natin marapat pahalagahan. Yang sabi ni Paul tungkol sa kung siya'y mabibigong ituro ang salita ng Diyos, 1 Corinthians 9:16, woe to me if I do not preach the gospel. Sumpain ako, bagsakan ako ng langit kung ako ay mabigong magturo ng daan patungo sa kaligtasan. That is what
this coin symbolizes, primarily. But interestingly and thankfully, Bible verses can have many layers of reading, and it can have many applications. Depending on the level of our spirituality, the depth of our experience, the height of our spirit, we can see more applications. Because this coin can symbolize any loss that must be found. Ang lahat ng lugar ay para sa mga bagay na para doon, at lahat ng bagay na para doon ay para sa lugar na yon. Everything has its place. And if anything is not in its place, then it's missing. Then its right place is empty. And probably wrong things have to occupy that place. Therefore, a wrong thing in the wrong place. Meron kayang bahagi ng buhay natin na nawawala o wala sa lugar? Anything that belongs to the owner but was lost due to sin, error, or neglect can be represented by this coin as well. Why can we read Luke 15:18-10 this way? Because the Bible has many applications. 2 Timothy 3:16-17, all Scripture is God-breathed and is useful for teaching, for rebuking, for correcting and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. Kapag ipakinabang daw ang lahat ng salita ng Diyos at maaaring kapulutan ng katuruan, nang sa gayon ang mga matuwid, ang mga anak ng Diyos ay hindi masalat, hindi kulangin sa karunungan at sa pagiging tama. As I was praying to the Lord, Lord, what is your message to your people? These are your people, they are not mine. This is your church, it is not mine. I am not the speaker, you are the speaker. I'm only your servant and your mouthpiece. So what is your message to your people? What else, aside from the evangelistic value of these verses? And I was led to pray that you will apply this parable this way, that you pray to get God's message for you from the parable. What could be your lost coin? Because examples of lost coins that must be found are everywhere. Meron po ba kayong nawawalang bagol na ganito? Meron ba tayong nawawala na mahalagang bagay? What are examples of lost coins? And I want you to pray hard to be able to identify which of these missing coins could apply to your case. Remember what missing means? God wants it to be yours. God designed it to be yours. In fact, it was yours, but it was lost due to neglect or sin. Maybe your sin or sins of people who are close to you. Therefore, you're affected also. One lost coin that we should look for is lost love for the Lord. Closeness with God. A spiritual high that was lost. Naranasan niyo na ba mga kapatid na minsan, alam na alam niyong mahal na mahal niyo ang Diyos, pero ngayon hindi niyo ganun kadama ang pagmamahal? Naranasan niyo na ba na minsan ay gustong-gusto niyo maglingkod sa Panginoon, pero ngayon medyo tinatamad kayo at nagdadalawang isip? Naranasan niyo na ba na minsan kung nananalangin kayo ay damang-daman yung dinidinig kayo at tinutugon ng langit, ngunit ngayon ay parang mahirap yata na manalangin? Naranasan niyo na ba ang panahon na handang-handa kayong ibigay ang anuman, sundin lang si Kristo, pero ngayon marami na kayong ipinagkakait sa Kanya? Because it is possible for Christians to lose their love for the Lord. At yan ang sinabi ng Panginoon sa isang church sa Book of Revelations 2:4-5, na walang duda na sagisag din ng maraming tao sa maraming panahon. Sabi ng Panginoon dito sa mananampalatayang ito, "Yet, ang galing-galing mo, but I hold this against you. You have forsaken your first love. Remember the height from which you have fallen. Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place." Sabi ng Diyos dito sa mananampalataya na dati mainit ang pag-ibig, subalit ng lamig. Ang galing mo, masipag ka, mahusay, pero meron akong hinanakit sa iyo. Tinalikuran mo ang iyong unang pag-ibig. Tingalain mo ang pinanggalingan mo sa iyong pagbagsak. At kung napakataas ng pinanggalingan mo, ay alam mong napakababa ng iyong kinalalagyan ngayon. Pagsisihan mo, sabi ng Panginoon, ang pagtalikod mo sa iyong unang pag-ibig. At kung hindi, darating ako upang bawian ka ng maraming mahahalagang bagay.
Marami mga Kristiyano sa unang linggo na naging Kristiyano, unang buwan, 6 na buwan, 1, 2 taon, honeymoon period with the Lord. At pagkatapos, unti-unting nakakalimot, unti-unting nanlalamig. Ito ang tinutukoy dito. So this lost coin can represent your lost love affair with God. Does it apply to you or not? I'm praying that we will all find our lost coins today. Never mind if you had other gains, kulang pa rin yun kung ang nasakripisyo ang ating mainit na pakikipag-ibigan sa Panginoon. Regain lost loving relations with the Lord. Regain intimacy and warmth that could have been lost. Baka nung araw ang hilig natin magbasa ng Biblia, mag-quiet time, manalangin, pero ngayon, hindi na. Sabi ng Panginoon, tinalikuran mo ang iyong unang pag-ibig. Pagsisihan mo yan habang may panahon. Another lost coin could be lost gifts of the Holy Spirit. Ano ba yung ibinibigay ng Panginoon sa mga maiinit ang pananampalataya at malapit sa Diyos? Galatians 5:22-23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Naranasan na ba natin na ang mga yan, lahat o ilan sa mga yan ay napakataas ang antas ng presensya sa ating puso? Pagkatapos ngayon, mababa. Naranasan na ba natin maging maibigin, pero ngayon magagalitin na naman uli? Na magkaroon ng kapayapaan noon, pero ngayon nervyosa na naman? Tumatagal sa Panginoon, dumadami ang arte? Naranasan ng maging mapagpasensya, pero ngayon, hindi na naman? Nawawala ang gift of the Spirit. Never mind other sensations or feelings or pleasures or replacements. They don't mean anything. Recover lost spirituality. We've got to recover lost holiness and giftedness. Itong ganito mga bagay ay hindi pa suliranin ng mga bagong Kristiyano. Lalo't mga 6 months pa lang nagiging Christian, 1 year. Ang tingin mo talaga sa paligid ay rosas. Mapapatawad mo kahit ipakaw ka ng mga tao sa krus. Subalit, pag tumatagal ang Kristiyano, may mga bumabalik sa pinanggalingan. Sabi nga sa Biblia, the dog returns to its own vomit. Kung isa'y nakakadiring isipin ng isang asong matapos isuka ang isinuka niya, ibabalikan at kakainin muli. Subalit higit kala yung nakakadiri kesa sa isang Kristiyanong tumalikod na sa kasalanan tapos binalikan na naman. Tumalikod na sa masamang gawa pero ngayon binabalikan na naman. It can be your lost coin. This coin can also be lost ministry, lost fruitfulness in the Lord. Nakaranas na magkaroon ng paglilingkod, larangan ng pagsisilbi sa Panginoon, ministry, mabunga, maganda. Subalit ano ang nangyari? At ngayon wala ng ministry, o kaya wala ng kagalakan sa kanyang ministry, o kaya wala ng masyadong bunga. Samantalang pinagmamadali ng Panginoon ng tao na gawin ang lahat ng dapat gawin, sapagkat una, maiksi ang buhay, o kaya maaari na siyang bumalik. Alin man doon ang mauna, kailangan parehong pagmadalian. John 9:4, as long as it is day, we must do the work of Him who sent me. Night is coming when no one can work. It could be lost ministry. Dati gusto maglingkod, ngayon gusto na lamang na dumadating at umaalis. Walang commitment. Dati gustong ibigay ang buhay sa Panginoon, ngayon ang Panginoon isa na lang maliit na section o department ng buhay. Never mind if there are other preoccupations, kulang pa rin yan. If this is your coin, recover lost ministries. Sabi ni Lord, I have this against you. You have left your first love. Remember the height from which you have fallen. Kung nakaranas ka na ng mataas na kalagayan, dapat pataas pa yan ng pataas, sapagkat hindi ka naman masusuko at mauumpog sa langit. Sabi sa Bible, we are changed from glory to glory. Pero kung tayo change from glory to less glory to no glory, yan ang coin na nawawala. Dapat umaasenso, hindi umaatras. Ang pag-ibig, ang paglilingkod, ang pamumunga, ang kabanalan. Another lost coin can be lost talent, lost skill, a lost resource. Merong mga taong dati ang galing-galing sa ganitong hanap buhay, sa ganong skill, sa ganong larangan. Tapos kung ano ang nangyari, nalimot niya yun. Nalimutan niyang magaling siya. Nalimutan niya na binigyan sa Panginoon ng galing.
Nalimutan niya na binigyan siya sa Panginoon ng karanasan, ng husay, at ngayon wala siyang kabunga-bunga, samantalang meron siyang area sa kanyang buhay na ang galing-galing niya, tinuruan siya ng Panginoon, tinuruan siya ng karanasan, at binigyan siya ng likas na husay. Nung isang babaeng balo ang namatayan, napakalaki ng problema, wala siyang pera, ang mga anak niya ay babawiin ang mga pinagkakautangan nila at gagawing alipin. Pumunta siya sa propeta, at ang payo ng propeta sa kanya, sa 2 Kings 4:2, Elisha replied to her, "How can I help you? Tell me, what do you have in your house?" Marami po sa atin, pag nagigipit, we think of what the other person has in his house. Wala akong pera, pero may pera ang kapatid ko, may pera ang pinsan ko, may pera ang kumari ko. Wala akong kotse, pero may kotse ang kapitbahay namin. Lagi natin naiisip what other people have. But this prophet, full of the Spirit of God and full of wisdom, said to this widow, "What do you have in your house?" Ang babae naman, walang-wala nga po kami, kaya nga kami nakarating sa inyo dito walang-wala kami. "What do you have in your house?" Ayun, konti pong langis. Alam niyo ang kasaysayan. Pinayuhan ng propeta ang babae, manghiram ka ng pagkarami-raming walang lamang mga palayok, mga banga, mga gusi, anything and everything you can lay your hands on, borrow. And then shut the door and pour this oil into these empty vessels. At alam nyo, ang katakataka, hindi na ubos ang langis na ito sa pagdaloy habang meron pang sisidlan. Subalit nung naubos na ang lahat ng mga sisidlan, tumigil sa pagdaloy. Ang dami nilang naging langis, kayamanan po nung araw yung mga langis na yan. At pagkatapos pumunta siya sa propeta, ang dami na po naming langis. Ayan, ibenta mo, bayaran mong utang mo at yung natira, makapamumuhay kayong maghihina. Marami po sa atin minamaliit ang ating sarili. Minamaliit ang ating alam, ang ating kakayanan, ang ating karanasan. Minamaliit kung ano ang meron tayo. Yun pala ang solusyon para tayo mahango sa ating mga kagipitan at hirap, kung ano ang meron tayo, hindi kung ano ang meron ng iba. This coin can symbolize what you really have, but you have forgotten, so you have essentially lost it. Sanay ba kayong maghanap buhay sa ganitong hanap buhay ng matagal, tapos napatigil kayo ngayon, isip kayo ng isip, ano kayong gagawin kong hanap buhay? What do you have in your house? What's your skill? Wala naman nagluluto-luto, magaling ako, nasasarapan sila magluto. Pues yan siguro ang negosyo yung gagawin mo dapat. Magluto ka, magkaroon ka isang kawali, isang kusinilya, konting sangkap, magluto ka. At kung may bibili niyan at marami ka naging kliyente, mamaya meron ka ng restaurant. Huwag mong isiping mag-majorette. Hindi mo naman pala gift yun. Huwag mong isiping maging sirkera o maging artista kung hindi naman yun ang linya mo sa buhay. What do you have? Alam nyo, that's where God is fair. Because God has given each one of us something that we can use, that we can multiply, so we can be productive. You know why many of us are poor and deprived? Because we always look at the other man's grass. We always look at the other man's yard. Kakain kayo sa restaurant, yung in-order ng iba na nasa mesa nila, pinagnanasaan nyo. Ang kinaiinggitan, yung bahay ng may bahay, kotse ng may kotse, anak ng may anak, galing ng may galing, ang pinagnanasaan. The secret is in us, because God loves every person. There is something in you that can make you great, that can make you rich, that can make you powerful, but are you looking at it? It can be your lost coin. Ano yung husay na yon? God doesn't create rubbish. Sabi sa Psalm, I am fearfully and wonderfully made. And I think that each one of us can apply that in our lives. That God has made us to become something. So if you have not made anything out of yourself, look into yourself. The prophet says, what do you have at home? Huwag mo yung mamaliitin. Sayang ang karanasan, sayang ang karunungan kung hindi gagamitin. Recover lost expertise. God did not mean that we should be fruitless, that we should be deprived, or we should be poor. Ito pong susunod na nawawalang coin, marami sa atin dito ay dapat mag-isip-isip. Lost relations. Lalong-lalo na, lost spouses. Nawala ang asawa, hindi dahil kinarit ni kamatayan, kundi kinarit ni ligaya. Marami sa atin, sige na nga,
Total, nagkahiwalay na kami, tama na, ituloy na lang itong buhay na ito na kung kani-kanino ako pasabit-sabit, hindi naman ako damit, sasampay-sampay kung kani-kanino. Sasama na lang kung kani-kanino, kung sino unang dumaang nakapula, doon. Maraming nagkahiwalay na asawa, mag-asawa. Hinahamon ko kayo ngayon, isipin nyo, when you have all the legal and the moral grounds that you can rely on, hindi nyo ba iniisip magbalikan? Kumisan sa tagal, kumisang wala na, nasanay ka na, akala mo okay lang. Pero yun pala, kung nagkabalikan kayo sa pagpapala ng Panginoon, doon mo marirealize na, ay, ang dami ko palang na-miss. Nagtapang-tapangan ako, kinayakayanan ko, pero mas maganda pala na magkabalikan kami. 1 Corinthians 7:39, a woman is bound to her husband as long as he lives. At sabi po sa Matthew 19, verse 6, therefore what God has joined together, let man not separate. Ang missing coin nyo ba is your missing other half. There may be a few cases of separations that can be valid. I have seen some cases. There may be cases of separations that are reasonable, especially when the life of one is threatened by horrible and uncontrollable violence. But a big review of separation, of divorce, of annulment must be done. Kung kayo pinagkalooban ng Panginoon, ang kabiyak, once upon a time, nakikipagbiruan kaya ang Diyos noon? O ito isang lost coin na pwedeng makita? Ngayon, nandyan naman yung asawa nyo, nandyan pa rin. Hindi naman nawawala. Pero nawala na inyong pag-ibig. Para na lang kayong magkapatid. O para na lang kayo kumisang, basta't magkakilala. Total, nandyan na rin lang, bakit hindi nyo pa pag-aralang muling ma-enjoy? Kesa nagiging parang baggage, nagiging isang necessary difficulty, why don't you regain some lost coins? Sabi ni Lord sa John 10:10, I came that you might have life and have it completely, have it abundantly, have it to the full. You don't have to make do with one leg when you have two. You probably only have to relearn to use both of them. Another lost coin can stand for lost family members. Mga nagkalayo na ng mga kamag-anak, magulang, anak, magkapatid, dahil nagtampo, napunta kay ate ang pianong wala sa tono. Habang panahon na nagkaroon ng samaan ng loob, it is not enough that you have 9 brothers and sisters if there's one who is missing. It's not enough that you have 9 cousins if there's the 10th that's missing in the circle, in the loop. Kaya nga yung tinatawag nating prodigal son, matapos mawala at mamuhay ng patapon, nung bumalik ay ipinagpisa pa ng ama, nagtampo ngayon yung kapatid na kahit kailan hindi umalis. So, kahit kailan, hindi ako naipagpista dito, buti pa itong umalis, pinagpipista ngayon. At sa Luke 15:31-32, sabi ng ama doon sa anak na nagtatampo na hindi naman umalis kahit kailan, my son, the father said, you are always with me, and everything I have is yours. But we have to celebrate and be glad, because this brother of yours was dead, and is alive again. He was lost, and is found. What could you be losing? Tinigasan na ba natin ang ating puso? Nagpasya na kayo na hanggang mamatay ay hindi nyo nakakausapin ng nanay nyo, o ang kapatid nyo, o ang hipag, o ang asawa? Once irreplaceable relatives must be found. And another lost coin can be lost friends. Hindi ko po alam kung natanto nyo na isa sa mga tunay na kayamanan ng buhay ay mga kaibigan. Mga tunay na kaibigan nyo ng matagal na panahon. Lalo kaibigan nyo nung bata pa kayo. Maski sa Biblia, sabi sa Proverbs 18:24, there is a friend who sticks closer than a brother. Sayang pag nawala. May mga matatali kayong kaibigan nung araw na kayo nagpipiko, nanguhuli ng gagamba at mga sosohong. Nasaan na? Kaibigan nyo nung elementary, nung high school, nung college, nasaan na sila? Naging busy kayo, nag-asawa, nagpamilya, nagtayo ng tindahan, nagtinda ng Tupperware o make-up. Nalimutan na natin ang mga kaibigan natin. Gaano kahirap ba na muli silang hanapin?
Gaano kahirap ba na minsan ay magpunta kayo sa inyong lalawigan at magtulog overnight, hanapin ang inyong mga dating kaibigan? Because these people can give us immense joy and happiness, and you'll never know what you're missing until you find that happiness again. Proverbs 27:10, do not forsake your friend and the friend of your father. And do not go to your brother's house when disaster strikes. Better a neighbor nearby than a brother far away. So hindi sinasabing huwag kang magpunta sa kapatid mo. Ang sinasabi dito, yung malayong kapatid, mas mabuti pa kung meron kang kaibigang malapit. Mahalaga yun. One's friends, especially old friends, must be found. You know why? Because you cannot make old friends. You can make new ones, but you cannot make old friends. You can only lose them. Or you can choose to keep them. Old friends are co-custodians of our past. Yun ang maganda. Kahit may close friend kayo ngayon, pag may nakita ka ilang bawang sumabog na lobo, hindi ka matatawa kasama ng bago mong kaibigan kasi hindi niya alam ang storya ng sumabog na lobo. Pero kung meron kang isang kaibigan, once upon a time, kasama kayong sa bugal ng lobo, kayo matatawa. Because there are people who share your past, and they and only they can share it with you again. So maraming nawawala na ganyang mga ligaya ang buhay. Samantala ang Panginoon, inilalagyan niya lahat ng sangkap para ang buhay masaya. Saan ka man sumuling, saan ka man tumingin, mayroong pagmumula ng ligaya. Pero pinaliliit natin yon kung minsan pinakikitid natin ang ating mundo. Marami kasi dahil tayo makasarili, ayaw nating maabala, ayaw nating mapagod, pero nawawala rin yung maraming magagandang bagay. Never mind if you have other relations. Kulang pa rin yon kung meron kang kaibigan na naging bahagi ng iyong buhay, tapos ngayon, binaliwala mo na lang. Kung pag-uusapan po yung unang kahulugan nitong lost coin, these are lost souls. We should find lost souls and recover them at all cost, especially if they're close to you, especially if you love them. But we should also find other missing things. You should find other missing things that rightly belong to you, that God wants you to recover. So light that lamp, sweep that floor, search for what God wills to be yours. Search for what Satan would rather have you lose. Search for your coins. Ang pangako sa Matthew 7:7, seek and you will find. Natatandaan ko po, nabasa ko sa isang magazine nung araw, nung si Imelda Romualdez Marcos ay First Lady pa, at parang nasa kanya na ang lahat ng bagay. Meron po nag-interview sa kanya. Sabi niya, ano po ang masasabi nyo sa inyong mga kaibigan na malapit sa inyo nung bago kayo naging First Lady? Kasi mahirap na kayong puntahan ngayon. May mga gwadya, may palasyo. Nung araw, pwede kayong puntahan ng mga taong malapit sa inyo. Pero ngayon, nalayo sila. Ano pong masasabi nyo? At sabi po ni Mrs. Marcos, how loud their silence, how eloquent their absence. And it is true. The silence of some people who have been close to us must be very loud. And their absence must be very eloquent if we have a sensitive soul. Do you miss what you should miss? And do you miss them enough to look for them? Lost flock. Naglilid ka ng Bible study, may isang nawawala, hindi mo na mapansin dahil marami naman naging kapalit. We look for them. Lost disciples. Lost friends and relatives. Lost spirituality. Lost giftings and ministries, lost skills, lost blessedness. Brothers and sisters, find your lost coins. Amang Diyos, kami po ay napasusuri sa inyo ngayon. Salamat at gusto niyo po kaming magtamasa ng isang buhay na masagana sa pag-ibig, masagana sa kaligayahan, masagana sa kapayapaan, at maging sa mga material na bagay. Pagpatawad mo, Panginoon, kung hindi kami naging ganun kamapagpasalamat sa inyo. May you forgive us, Lord, if we have not been so appreciative of the great things that you have given us. Sa mga nagkaroon, Panginoon, ng blessing na magkaroon ng kabiyak, subalit hindi pinahalagahan, ituro mo, Panginoon, ngayon ang malaking pagkukulang na ito. At marapatin mo, mabukas ang isip, ang tainga, sundin ang inyong tinig, na ayusin ang kumisay nagkalayo, nagkahiwalay na buhay. Kung maaari pa itong mangyari, Panginoon, ituro nyo ang mga dapat na gawin.
Sa mga nawalang mga kamag-anak, nawalang mga kaibigan, ituro mong matuto kami maghanap. Sa nawalang ligaya, subalit higit sa lahat, sa nawalang init ng pakikipag-ibigan sa iyo, Panginoon, ituro mo na hanapin namin muli ang ganitong klaseng relasyon sa iyo. When you look at us, O Lord, you know all our missing coins. You know that more than we do. So we pray that you're going to give us wisdom. Lead us to a life that is plentiful, a life that is full, a life, O Lord, that reflects your goodness. Manalangin tayo ng tahimik, mga kapatid. Mag-isip-isip tayo. Ano bang ating mga pananagutan kaya tayo nawalan? Bakit tayo kuminsan nawawalan ng mahal sa buhay? Alangan namang sila na lang masama at tayo na lang ang tama lagi. Surely, we have a participation. Anong ating pananagutan? Hingin niyo sa Panginoon na bigyan tayo ngayon ng karunungan na maisip kung ano ang iniisip niya para sa atin. Ano sa mga lost things ang nais ng Panginoon ma-restore? At una naman yung talagang lost na. We need God's wisdom. But God said, I came that you may have life and have it to the full, to the fullest, abundantly. Maaring may kulang sa atin kasi meron tayong missing coin. Be with the Lord in silence and may we be blessed.